Ariel, birthday pala ng anak mo bukas. 17 years old na siya. May pera ka ba dyan? Para naman makapagluto ng kaunti. Matatampo na naman yung anak mo sa atin, panigurado. Naku, oo nga pala. Bukas na yung birthday niya. Hayaan mo mamaya sa hapon. Babali ako sa boss ko. Kahit 1,000. Ikaw na lang bahala, pagkasyahin mo na lang. O sige, pwede na yun. Siya, ako'y papasok na. Kailangan maaga, baka hindi makabalik kapag na-late. Paalam ni Ariel. Nagtatrabaho sa isang factory si Ariel at si Alma naman ay sa bahay lamang at siyang nag-aalaga sa anak nilang babae na si Alpha. Nagkakilala sila sa factory kung saan dati silang magkatrabaho. Sumasahod lamang ng halagang 360 ang amang si Ariel. Bagamat hindi umuupa ng bahay, ay kuryente at tubig ang kanilang binabayaran, kaya talagang kapos pa rin sila. Mabait naman ang anak nila. Minsan lang talaga, gusto nitong makuha ang mga bagay na gusto niya. Boss, magandang hapon po. Babali ho sana ako kahit 1,000. Birthday ho kasi ng anak ko bukas. Maipaghanda lang ng kaunti. Nako, babali ka na naman pala. Malas niya sa negosyo. Ganito, mamayang hapon, mag-overtime ka ng 2 oras para maibigay ko yung 1,000. Sige ho, salamat ho. Paalam ni Ariel. Gawaan iyon ng mga pintura, kaya matibay-tibay ang sikmura sa amoy nito. Wala namang nagawa si Ariel kung hindi ang mag-overtime upang makuha ang 1,000 binabaling niya. Ginabi na halos ng uwi si Ariel at tulog na rin ang anak ni si Alpha. Ba't ginabi ka na ata, pa? Tanong ni Alma. Nako, yung Chinese na yun talaga mautak. Pinabali nga ako, pero pinag-overtime naman. Ay, nakakapagod. Ani Ariel. Siya, hayaan mo na kaysa wala. Sakto at kakainit ko lang ng ulam. Kumain ka na muna. Ani Alma. Mabuti pa nga at gutom na ako, ma. Sagot naman ni Ariel. Kinabukasan naman ay maagang namili si Alma ng ihahandang spaghetti at sopa sa palengke, habang tulog pa ang mag-ama. Nang makarating naman sa bahay, ay nagluto ng sinaing at piniluto muna ang itlog na almusal nila. Oh, gising na pala ang anak namin. Happy birthday, Alpha! Bati ni Alma. Salamat po, Nay. May handa po ba ako? Kasi yung mga kaklase ko magsisipuntahan mamaya. Tanong ni Alpha. Oo naman, anak. Kaunti nga lang ito. Walang cake at lobo, Nay? Tanong ni Alpha. Naku, anak, wala eh. Na-short kasi tayo sa budget. Ani ni Alma. Bigla namang sumulpot si Ariel. Hayaan mo, anak. Sa susunod na taon, debo mo na. Bibigyan ka namin ng party, okay? Huwag ka nang malungkot. Happy birthday, anak. Pangako niyo po yan, ha? Birthday party sa debo ko. Excited na po ako. Masayang sabi ni Alpha. Kaya nga, anak, dapat ngayon, tulungan na natin ang nanay mo para makaluto agad. Yaya pa ni Ariel. Sige po. Nagtingin na naman ang mag-asawang Alma at Ariel dahil sa pangakong nabitawan niya sa bata. Mabilis namang nakaluto si Alma at pagsapit ng 1:00 ng hapon ay nagdatingan ang kaklase ni Alpha. Mabuti na lamang at nagkasya ang handa nila dahil may naabutan pa kahit paano ang kanyang mga kapitbahay. Mare, 17 na pala ang anak mo. Aba, sa 1 taon pala ay debo na. Ani kapitbahay. Ay oo, Mare. Sagot naman ni Alma. Nako, dapat pala ngayon palang nag-iipon na kayo para may kotelyo ng anak mo. Nag-iisang anak niyo yan kaya dapat makaranas man lang ng ganun. Sabi pa ng mga ito. Oo naman, kahit papano idadaos namin ang debo ni Alpha sa susunod na taon. Sagot naman ni Alma. Pero sa loob-loob ni Alma, ay gusto lamang niya ng simpleng handaan dahil hindi naman sila mayaman. Huwag kang mag-alala, tutulong kami sa pagluluto at pag-aayos sa susunod na taon. Ani kapitbahay. Sige, oo naman, walang problema.
Sagot naman ni Alma. Sa lamesa naman ng magkakaklase ay, Alpha, bakit wala kang cake? Tanong ng kaklase. Nako, nakalimutan ni nanay bumili. Kakamadali kasi kanina. Palusot na sagot ni Alpha. Masarap pa naman ang cake sana, lalo't chocolate. Sagot ng kaklase. Hayaan nyo, dahil sa debut ko next year, maraming cake at huwag kayong mag-alala. Sagot naman ni Alpha. Oo, sige, abangan namin yan ha. Sagot ng kaklase. Nang maghapon, ay nagsiuwian na rin ang mga bisita dahil naubos na rin naman ang handa nila. Nay, kanina, naghahanap ng cake yung mga kaklase ko. Kaya dapat po sa debut ko, meron na. Nakakahiya naman po. Nangako na ako sa kanila. Oo naman anak, matagal pa naman din yan. Sagot ni Alma. Maya-maya naman ay dumating na galing sa trabaho si Ariel. Oh, kumusta ang birthday girl? Nasaan ang mga bisita mo? Tanong ni Ariel. Okay naman ho, tatay. Nagsiuwian na ho at wala na rin naman pong handa. Sagot ni Alpha. Aba, mabenta ang handa ng anak ko ah. Masarap kasi ang luto ng nanay mo eh. Sagot ni Ariel. Wala naman po silang ibang kakainin tay, kaya ganun talaga. Pero tay, aabangan nila yung debut ko sa susunod na taon ha. Sabi niyo po sa akin. Paglalambing ni Alpha. Oo naman anak, huwag kang mag-alala. Panigurado ni Ariel. Pumasok na sa kanyang tulugan si Alpha at naiwan naman sa kusina ang mag-asawa. Ayan pa, ipinagtabi na kita ng spaghetti at sopas. Kumain ka na. Sagot ni Alma. Salamat ma. Ikaw ba kumain ka na? Oo, kanina pa. Kumain ka na. Ililigpit ko lamang itong mga pinggan at yung mga pinaglagyan. Ani Alma. Nako, dapat pala makapagtabi-tabi na tayo kahit papano ma. Party ang inaasahan ng anak natin. Sagot ni Ariel. Oo nga eh. Paulit-ulit nga na sinabi sa akin kanina ng anak mo. Pati ng mga kapitbahay natin. Dahil nag-iisa lang naman daw ang anak natin. Naisip ko nga kung bumalik na kaya ako ulit sa factory. Suhestyon ni Alma. Naku ma, masama sa kalusugan mo yung amoy ng factory. Kaya nga pinag-resign na kita nung nagbuntis ka. Hayaan mo na. Mag-overtime na lang din ako palagi para may extra tayo. Saka nababalita na magtataas daw ng sahod. Ani Ariel. Naku pa, wag mo nang asahan ng amo mo. Mabuti pa atang lumipat ka na lang ng factory. Ikaw, ang tagal mo na rin doon. Halos 7 taon na. Pero wala namang nagbabago sa sahod. Suhestyon ni Alma. Oo nga eh. Pero saan naman ako mag-a-apply ma? Alam mo naman di ako nakatapos ng high school. Sagot ni Ariel. Bahala na pa. Kundi, mag-taste-taste tayo. Kahirap ng ganitong buhay. Niyakap naman ni Ariel ang asawa, sabay hinalikan at sinabi, Lilipasin to at aahon din tayo ma. Sagot ni Ariel. O siya, kumain ka na nga dyan para maisabay ko na sa pagliligpit ng mga pinagkainan mo. Ang sarap naman ng luto ng asawa ko. Nako, nambola ka pa talaga. Mabilis namang lumipas ang buwan at 6 na buwan na lamang ay birthday na ulit ng anak nilang si Alpha. Pa, ilang buwan na lang. 4,000 pa lang naiipon natin. Kukulangin to sigurado. Nagtaasan pa naman yung mga bilihin. Ani Alma. Bahala na ma. Hayaan mo at itatanong ko kay paring Ron. Yung trabaho sinasabi niya na trabaho nila ng asawa niya. Kaya nga nakapag-resign niya sa factory. Ani Ariel. Talaga? Wala na sa factory si paring Ron? Ani Alma. Oo. At alam ko, nakapagpagawa ng bahay sila at nakabili ng motor. 3 buwan pa lang nakakaalis sa factory. Aba, ay itanong mo nga kung anong trabaho para naman masubukan natin. Oo, mamaya dadaan ako pag-out ko sa hapon. Ani Ariel. O siya, sige mag-ingat ka pa. Habili ni Alma sa asawa.
Hindi nila alam na ang trabaho palang sinasabi ni Ron at ng asawa nito ay ang pakikipag-usap sa mga foreigner at gawin kung ano man ang isinagagawa ng mga ito. Katulad ng pagtatalik nilang mag-asawa na pinanonood ng mga foreigner, ang paghuhubad ng misis ni Ron at ganoon din si Ron. Kinahaponan naman ay dumaan si Ariel sa bahay ni Ron. Paring Ron? Tao po. Uy pare, ikaw pala. Pasok, pasok. Aba, ang ganda na ng bahay mo ah. At puro bago pa ang mga gamit mo ah. Katas ng trabaho. Ani Ron. Kaya nga pala ako nandito pre. Gusto ko sanang subukan yung trabahong ginagawa niyo. Pati si Mrs. nga kinukulit ako. Para daw makaipon agad sa debut party ng inaanak mo. Ani Ariel. Aba, ang tanong, handa ka ba? Madali naman yung trabaho, kaya lang dapat handa ka. Ani Ron. Ano ba yun? Kinakabahan naman ako sa'yo pare. Ani Ariel. Ipinakita naman agad ni Ron ang ginagawa ng asawang si Susan kay Ariel, kung saan ay nakaharap ito sa kamera at naghuhubad. Pare, ano yan? Bakit ganyan ginagawa ni Mare? Iyan nga ang trabaho ng sinasabi ko sa'yo. Harap ka lang sa camera at manonood ng mga foreigner. Malaking kikitain agad. Sagot ni Ron. Naku pare, parang di ko yata kaya yan. Ani Ariel. Pag-isipan mo pare, mabilis ang kitaan mo. Ani Ron. Umuwi naman si Ariel sa kabilang bahay at napatulala pag-uwi. Upa, bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Alma. Ma, dumaan kasi ako kay Laparing doon. Pero nabigla kasi ako dun sa trabahong ginagawa nila. Sagot ni Ariel. Bakit? Ano ba yun? Tanong ni Alma. Nakaharap sila sa camera ng computer at ginagawa yung kahit anong gustong ipagawa ng mga kliyente nilang foreigner. Ha? Talaga ginagawa nila yun? Abay parang nagbebenta pala ng aliw, ganun? Tanong ni Alma. Oo, pero alam mo ma, ang laki ng bayad sa kanila kada session. Nalalapit na yung debut ng anak natin pa. At mukhang 30 mil halos ang kakailanganin natin. Dahil sa dami ng bisita, panigurado. Sagot ni Alma. Ano? Gusto mo bang subukan yung ganong trabaho? Tanong ni Ariel. Ikaw pa, ano sa tingin mo? Tanong ni Alma. Hindi tayo makakaipon ng malaking halaga. Kung sa factory lang, bago, ilang buwan na lang birthday na ng anak natin. Oo pa, hindi talaga. Ano, subukan natin? Sige ma, subukan natin. Sagot ni Ariel. Kaagad naman silang nagtungo sa bahay ni Ron upang magpaturo sa mga ito. Kaagad naman silang pinahiran ng computer na isang set para maiuwi nila sa kanilang bahay at sinet up na din Susan ng mga ito at itinuro kung paano gamitin. O paano, Maring Alma? Naituro ko na sa iyo yung gagawin. Ituro mo na lang kay Paring Ariel. Ani Susan. Oo, Mare, salamat ha. Sagot ni Alma. Galingan niyo pare, Mare. Para mas malaking kita nang makuha niyo. Paano? Mauna na kami ni Missy. Oo pare, salamat. Babalitaan kita. Sagot ni Ariel. Habang nag-aantay naman ng call si Alma sa computer, ay nag-ayos na muna siya ng mukha. Maya-maya pa nga, ay isang Black American ang nagsalita on cam. You're beautiful. I want you to dance without clothes. I pay you $300. Saad nito. Okay, just wait. Napasagot na lamang si Alma ng ganon at humingi ng pahintulot sa asawa kung okay na gawin yon. At sumenyas naman si Ariel ng oo. Gumiling-giling nang walang saplot si Alma, bagay na nagpasaya sa foreigner, kaya't nagdagdagan ng bayad. Isang session ay naka 20 mil agad sila. Masayang-masaya ang mag-asawa at nasundan pa ito ng maraming session.
Kaya't ang debut party na gusto ng anak nila ay nangyari. Kumuha ng catering at malaking cake ang mag-asawa at bongga ang lahat ng pagkain sa araw ng birthday ni Alpha. Wow, Nay! Tay, ang ganda po ng gown ko at marami po akong handa. Excited na sagot ni Alpha. Siyempre naman anak, pangako namin yan sa iyo eh. Maya-maya naman ay nagdatingan na ang mga bisita, ganoon din ang kanilang mga kapitbahay. Mare, asensado ka na ha. Bongga ng debut ng anak mo. Sagot ng kapitbahay. Oo Mare, at nakapagbenta ng lupa sa probinsya. Sagot naman ni Alma. Pabalato naman kami Mare. Marami ka na palang pera. Sagot ng kapitbahay. Nako, wala na rin. Ang laki ng gastos dito. Sagot ni Alma. Happy birthday, Alpha! Happy birthday, Alpha! Kanta ng lahat ng bisita habang nag-blow ng candle sa cake si Alpha. Salamat po sa pagdalo at kila nanay at tatay. Salamat po. Nagustuhan ko po yung debut na to. Sagot ni Alpha. Ngumiti naman ang mag-asawa sa anak nilang si Alpha. Akala nila, palaging masaya lang mangyayari, ngunit natapos ang party at kinagabihan ay may nakapag-tip sa mga pulis na nagkakaroon ng cybercrime sa bahay nila at agad silang na-raid. Tao po, ano ho yun? Tanong ni Ariel na namumutla na. May search warrant kami, sir, para magagilap ng ebidensya sa bahay na to. May nakapagsabi na may cybercrime kayong ginagawa. Sagot ng pulis. Hindi ho totoo yan. Sagot ni Alma. Kaagad namang pumasok sa kwarto nila ang mga pulis at doon ay tumambad sa kanilang mga computer at camera at may isang customer pa nga ang tumatawag sa oras na yon. At dahil sa nakita, ay kaagad silang dinakip ng mga pulis. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Umiyak naman ang umiyak si Alpha dahil sa mga pulis na pinipilit isakay ang kanyang mga magulang sa mobil ng mga ito. Nakulong sila ng ilang linggo at nakipagkasundo sa mga investigador na makikipagtulungan sila para masugpupan nila ang mga foreigner na nagpapasimula ng cybercrime. Nay, Tay, namiss ko po kayo. Sagot ni Alpha. Anak, pasensya ka na. Hindi na kami babalik doon, pangako. Sagot ni Ariel at Alma. Nay, kahit wala po tayong pera, okay lang. Ang mahalaga, hindi kayo makulong. Sagot ni Alpha. Patawarin mo kami anak sa nangyari. Sagot ni Alma. Simula noon ay tuluyan na nilang itinigil ang pagbebenta ng aliw sa kamera. Nabalitaan din nilang nakulong din pala sila paring Don. At alam nilang ito rin ang mga nagsumbong sa kanila, pero hindi naman sila nagalit sa mag-asawa. Dahil nagipit lamang din naman ang mga ito. Nay, Tay, malapit na pala yung graduation ko. Gusto ko pong nandun kayo. Ani Alpha. Oo naman anak. Siguradong andun kami ng tatay mo. Sagot naman ni Alma. Ano bang gusto mong graduation gift anak? Nako Tay, hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga po sa akin, magkakasama tayo. Okay na po sa akin yun. Sagot ni Alpha. Nagyakapan naman ang mag-anak at sabay-sabay na kumain ng hapunan ng araw na iyon.